Sige po, punasan niyo po muna yung mga pawis natin. Tanda po yan ang pagmamahal ng Ama na tatanggalin niya po yung mga sakit natin, kung ano man po yung mga nararamdaman. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sa tuwing na po, lagi po nating damhin, wag po ang init. Damhin po natin yung pagmamahal ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig. Na kung hindi nga po iba sa pag-ibig, nga po, wala nga po tayo dito. Tulad po ng tinuran kanina bago po mag-joyful, di po ba? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng tema para po sa umagang ito. Ang tema pong pagsasalu-saluhan natin ay yung pag-ibig. Yan po, madalas po natin naririnig yan. Kung sa ganang tao po, salitang tao, pag-ibig, ibig sabihin po nun pag-ibig, may naliligaw sa'yo, may nagmamahal sa'yo, pagmamahal ng kapwa mo. Ibig sabihin po, mamahalin lang po kayo ng tao. Yun lang po yung ano po natin dati. Yung pag-ibig po, yun po yung alam natin na kahulugan na mahal lang po tayo ng tao. Ganun lang po. Hindi po natin alam na yung pag-ibig po na mula sa Panginoon. Na kahit na po anong kasalanan na gawa natin, marami man po tayo nagawang kasalanan. Isang beses lang po tayo lumapit sa Kanya na may katapatan, na lahat na ibibigay po natin ng lubusan sa Kanya, yung kahilingan natin na mabago tayo, na wala na po tayong dapat na isusuko na po natin lahat. Amen po ba? Yun po yung pag-ibig. Ngayon po, ang pagninilayan po natin, sa anong kaganapan sa buhay mo, higit o lalo mo siyang naramdaman? Sa anong kaganapan sa buhay mo, anong sa kaganapan sa buhay mo, higit o lalo mo siyang naramdaman? Halimbawa po, may sakit po kayo. Pinagaling kayo ng Panginoon. Sa katapatan niyo po sa paghiling sa Kanya, pinagaling niya po kayo. Wala po yung nararamdaman nyo na isang hiling nyo lang po sa Kanya, binigay na po agad niya yung kagalingan nyo. Yun po yung sign na binigay niya po sa inyo yung pag-ibig. Pag-ibig na mula sa Kanya na pinagaling niya po kayo. Yung po yung mga nararamdaman, pinagaling niya po kayo. Ngayon naman po, ang ano naman din po sa pag-ibig, halimbawa po may problema po kayo, yung napakatindi po na pinagdadaanan nyo. Sa pananalig nyo po at pananampalataya sa Kanya, na mataimtim po kayo nalalangin sa Kanya sa problema nyo. Binigyan niya rin po ng resolba yung problemang na dinadala nyo. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya naunawaan po ba yung tema? Ngayon po, bago ko po tumawag po ng mga pasyente, alagad, o sino man po yung itatala ng Panginoon sa aking kaisipan, wala man po akong hawak na magbabahagi. Subalit bibigyan din po ako ng Panginoon na kung sino man po yung tatawagin dito. Mataman po natin pakinggan ang bawat nagbabahagi. Dahil sa, hindi naman po sila yung saganang sila yun, kundi ginagamit po ang bawat isa na nagbabahagi dito. Amen po ba? Ngayon po, tatawagin ko po isang kapatid na upang magbigay po ng pagpapaliwanag sa tema at aalayan din po tayo ng kanta. Bigyan po natin ng sigabong palakpakan. Tinatawagan ko po si Nanay Mirna. Pag-ibig. Ito pong isang kaparaanang ito, Ama, ay isang tugon ko kung paano ko nararamdaman higit ang pag-ibig na mula sa iyo. Ang sa bawat araw o hindi man sa araw-araw ay niloloob mong patuloy akong pagkatiwalaan na maging bahagi ng gawain mong pangkabanalan, na sa pamamagitan ng ipinundasyon mo ito sa dakong banal na ito bilang dambana, at sa pagtitiwala mong ganap sa aming minamahal na Apo Kunching bilang kinalugdan mo, ay katotohanang naramdaman ko ang tunay na pag-ibig at pagmamahal na mula sa iyo. Kaya po, Ama, muli sa pagkakataong ito, samot
Dalangin ko sa tuwina na gagamitin mong katauhan ko ay pangunahan at pagharian mo, Ama. Bagamat hindi gayon kalalim ang talinong taglay ko, ay naniniwala ako na magiging makabuluhan at magiging kapaki-pakinabang ang bawat kong pag-aalay sa iyong gabay at patnubay. Nawa, Ama, pagharian mo po akong ganap. Amen. Buhay po ang Diyos at muli po ay mapagpalang umaga sa katanghaliang ito sa ating lahat. Salamat po, Ama, kay ganda ng tema. Araw-araw po, walang temang hindi maganda na ibinibigay ang Diyos. Amen po ba? Kumbaga po, kinukonsidera ko po ang tema sa isang kaukulan na para po bang sa pagkain, ano po? Araw-araw, iba't ibang uri ng pagkain ng ating kinakain, iba't ibang uri ng lasa. Subalit ang pagkain ito na iniaalay, nihandog sa atin ng Panginoon ay puro masarap. Amen po ba? Depende sa ating pagnamnam at sa ating kung paano natin ito lalasapin. Pag-ibig. Paano nga po ba? Ano nga po ba ang salitang ito, pag-ibig? Marahil sa karampot kong ibabahagi bago po ako umawit ay maging inspirasyon po sa ating lahat, sa inyong lahat. Sa literal na pakahulugan sa ganang aking sarili, higit lalo sa unang buhay, ang pag-ibig ay hambing sa tinuran ng ating kapatid na anak na Melissa bilang facilitator na tinalaga ng ating Panginoon. Yung mga halimbawang pag-ibig, kung mayroong nagmahal sa iyo bilang isang nilalang, minahal mo, pag-ibig na po yun. Ano po? Pag-ibig ng kapwa, may binigyan ka ng pagpapala, pag-ibig na po yun. Ilan po yan sa mga halimbawa. At masasabi ko din po na sa tindi ng pinagdaanan kong mga karamdaman na pinagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, ay naramdaman ko rin ang timyas ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Ilan po yan sa halimbawa, ano po? Sa ibang kaukulan naman po na naramdaman ko ngayon sa aking katauhan kung ano ang nasa kong ipakahulugan sa pag-ibig. Sa buhay ko po ngayon, nararamdaman ko na, halimbawa po, una na po yung karamdaman. Tapos po, ngayon, nararamdaman ko po sa sarili ko na kung may mga kapahintulutang pagsubok na naturingan o bilang pagdalisay, na niloloob ng Ama na sa iyong katapatan ay maipagtagumpay mo yon, yung mga pagsubok na yon. Doon ko po, isa po yun sa kaparaanan ng Ama na higit kong maramdaman ang katotohanan ng pag-ibig. Na kung nasakitan ka, nasaktan ang kalooban mo, at nang dahil sa kapangyarihan ng kanyang espiritu, sa kanyang espiritu ng pag-ibig, sa espiritu ng pagmamahal at pagkalinga, ay nararamdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sa unang bilang pagkatao nga po, ako ganun. Pag nagalit, pag nagdamdam, napakatagal po. Napakatagal po bago maghilom. Parang wala ng pag-ibig. Wala akong maramdaman pag-ibig. Sabi ko nga po, sa liit ng aming tahanan, kapag ako'y nagalit, wala na po akong maramdaman pag-ibig. Halos hindi kami magkadikit ng aking kabiyak ng puso pag naglakad doon sa maliit na bahay. Amen po ba? Ay, kumbaga po sa akin, ng mga panahon yung pag-ibig pag mahal niya ako, mahal ko siya, nagkakasundo kami, pero po pag nagkagalit kami o nagkaroon ng di pagkakaunawaan, wala na pong pag-ibig. Subalit ngayon, nang tuwirang tumupad tayo at magsumakit tayo na kilalanin ang kanyang kalooban habang nagtitiyaga naman ang ating Panginoon na siya'y magpakilala sa atin. Doon ko po naramdaman yung tunay na pag-ibig. Na kung may sakit kang pinagdaraanan, may kapahintulutan na ginamit sa'yo upang masakitan ang kalooban mo, at ito'y
timpian mo, ito'y napag-aralan mo na ito pala'y mga kaparaanan lamang upang higit mong maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sa kabila ng sakit mong pinagdaanan ay kumilos ang Diyos. Napagdaka, kapag tumawag ka sa Kanya, mararamdaman mo sa puso mo. Nawawala yung pighati, nawawala yung galit mo at pagdaramdam sa kapwa. Madalas ko po ito ngayong nasasambit sa sarili ko, nasasambit ko po ito lagi kay kapatid na Marie. Galak na galak din po ako na napagmamasdan ko po siya. At ilan po sa mga kapatid na sadyang napakabuti ng Diyos na may ipinunlang pag-ibig sa ating katauhan. Hindi natin pinananahan yung pagdaramdam. Kayo po ba, meron na rin po bang ganon? Kapatid na Lucy? Opo, sapagkat kung hindi nga tayo nadako sa dakong ito na sa pamamagitan ng pagtanggap, ay kahapon po yata tema yun, ano po? Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagtupad ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching bilang siya ginamit ng ating Panginoon, marahil isa ako sa hindi nakakaunawa magpahanggang ngayon kung ano yung tunay na pag-ibig. Siyempre po, kasi nungalingan naman po na kung may nanakit sa ating damdamin, hindi tayo masasaktan. Ano po? Hindi po totoo yun. Nasasaktan po tayo, masasaktan tayo. Kung minsan, kahit sabi ko nga po, lingkod ka na ng Diyos, pero talagang pag gustong manalakay ni kalaban marubdob ang nagiging galit mo sa puso, di po ba? Subalit ang akin nga pong ipinapaliwanag, ayon doon sa aking karanasan, ay kung paano ngayon kahit nasasakitan ka at nagpadama ang Diyos na siya ang tunay na pag-ibig, pagkat ang nasa ng Diyos ay magpatawad, umunawa. Yan po yung mga sangkap ng pag-ibig. Ilan po yan sa sangkap sa ganang aking kabatiran, sabi ko nga po. Si Mother, naririnig ko madalas niyang binabahagi yan, sapagkat ang kanya rin pong gampanin, kailangan marami siyang pondong pag-ibig sa puso. Amen po ba? Sapagkat napakarami niyang mga anak na nililingap. Ngayon po, lalo po kami dumami. So, isa po yun sa mga pag-ibig na mula sa Diyos. Kumbaga, hindi mo mamahalin lang yung sarili mo o sarili mong mga kapatid sa laman, kundi higit lalo ang nasa ng Panginoon, tayo ay magmahalan. So, ilan lang po yun. Marami pa bang magbabahagi, kaya galak lang po sa puso ko. Kundi po tinura ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating facilitator na magsiwalat daw po na kaunting babahagi, marahil aawit na lamang ako sapagkat maraming nagnanasa po sa inyo. Amen po ba? Totoo po ba yon? Maraming nagmimithi sa inyo na tumindig sa harapan at magbahagi. Kung magkagayon, kailangan nga po umawit na ako. At nasabi ko po sa buhay ko talaga, ang tangi kong pag-ibig ay ang Panginoon. Siyempre po, mahal po natin lahat, subalit alam ko po, kayo'y gayon din. Para sa ating Ama, ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso
dagling napapara pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag, lumbay ng puso ko, dagling napapara pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag, lumbay ng puso ko, dagling napapara pagkat Kristo, pagkat Kristo kapiling ko sa aking buhay. Salamat po. Salamat po, sir. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Kung ninamnam po natin ang mga bawat liriko ng kinanta niya, nandun na po lahat ng pag-ibig ng Ama. Di po ba? Amen po ba? Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin ay sa ano naman po ng CAPS, si Amang Lagman. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, lalo na sa ating Panginoon. Hindi ko ano ba tema? Pag-ibig. Napakaganda po ng tema natin, pag-ibig. Kuha ko na lang po sa buhay ko yung tema. Nung araw po ang pag-ibig sa akin pag-ibig lang sa babae. Pero po ngayon pag-ibig sa lalaki, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa lahat, lalo-lalo na sa Panginoon. Noong po ako hindi napupunta rito sa dambana,
eh, mataas po ang uri ng pagkatao ko. Kasi po, ako po naging isang driver niyang isang may pera. Kaya ang naging papel ko po driver, bodyguard. Kaya po lahat ng layaw asa akin. Kaya po mataas pa po ang lipad ko sa aking amo. Pag po ako merong nasa salubong na sasakyan at parang hindi tama yung ginawa, hindi man po nababatid ng boss ko, pero minumura ko siya sa isip ko lang. Pero po ngayon may pinagbago na po. O mo nga po yun naging parang nakuha ko na. Kuminsan po, pag po ako may nasa lubong at talagang mali, minsan po, naisip ko yung dati. Pero nung pong dati, pag naisip ko yun, matagal po bago mawala sa isipan ko. Pero ako po ngayon, pag po halimbawa nakapagsalita ako sa kanya at talagang naisip ko namin yung mali, minsan po inahabol ko at sinasabi ko sa kanya, pasensya ka na kako kapatid. Mali pala ako pala mali, sabi ko sa kanya. Kaya po mga kapatid, napakaganda po nung araw-araw andito sa gawain ng Panginoon. Dahil po, yung pong nagagawa natin noong una na hindi natin nalalamang yung pala mali, sa araw-araw pong pagpunta natin dito, yung pong mali na itutuwid na po natin. Kahit po hindi masyado nga. Pero kaya po nung aking pagtulog sa gabi, dati po nakakatulog ako nang hindi man lang ako nagkukuros. Nakakatulog po ako na hindi ko man lang naalala yung pamilya ko. Ang naalala ko po bago ako matulog yung tinetext ko sa ka-textmate ko nung ako po sa Manila, doon sa bahay ni Boy Bailon. Pero ngayon po mga kapatid, sa ginawa pong pag-ibig sa akin ng Panginoon Diyos, sa kagalingan pong pinagkaloob niya sa akin, talaga pong pinipilit ko po talagang ibigin lahat ang aking kapwa. Kaya nga po pag nagdadasal ako sa gabi, ang sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, patuloy na muna po akong ipadama sa akin ang lahat ng iyong kalooban. Ang gusto mo po. Ang gusto mo po ang masunod sa akin sa araw-araw. Yun po kaya ko po nasasabi dahil talagang pong sa naging karamdaman ko, ako po yung hindi nakakaalam. Ako po kasi na-stroke. Muntik na po ako talagang mamatay. 14 na araw po ako sa ospital sa Manila. Hindi po ako nakalakad. Hindi po natanggal yung hose ko sa ilong. Hindi po natanggal yung sinuk ko. Hindi po natanggal yung pagkaduling ko at yung pagkahilo ko. Pero nung pong ako yung mapunta rito sa Dambana, ilang buwan lang po, natanggal na yung lahat ng sinuk, pagkaduling, nawala na po yung hose ko sa ilong at nakalakad na po ako. Kaya po, damandama ko po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, sa akin at sa atin lahat. Kaya po mga kapatid, pagpatuloy po natin ang pag-ibig. Hindi man po tayo marunong umibig, pilitin po nating mapagtagumpayan yung pag-ibig at yan po ang unang gusto ng Panginoon, yung pag-ibig. Dati po hindi po ako nakapagsasalita ng maayos. Hindi po nyo maintindihan yung sinasabi ko. Pero ngayon po malinaw na. Minsan medyo may konti pa lang. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Isang patunay lang po na mahal ka ng Panginoon at iniibig ka niyan, totoo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, susunod ko pong tatawagin, isang pasyente naman po na paano po niya nasasabi na ang pagmamahal ng Ama at iniibig siya ng Ama sa kanyang pinagdaanan, sa kanyang mga sakit na nalagpasan at binigyan ng hulagpos ng ating Panginoon. Tawagan po natin si kapatid na Mila Castro. Palakpakan po natin siya.
Magandang umaga pong muli sa ating lahat sa tanghaling ito. Muli po ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating Panginoon na sa araw pong ito ay muli po ako nakatalima sa kanyang panawagan. At yun nga po, sa bawat araw nadarama ko po ang pagmamahal niya sa akin. Sa kabila nga po ng mga pangyayari sa buhay ko ng mga nakaraang taon na una nga po, nung po ako naka-abroad, nagkasakit po ako ng breast cancer sa kanan po. Noon po, talaga pong bawat araw, panay po ang iyak ko dahil nung pong nalaman kong tumor daw po yung pagkatapos ko ako ma-biopsy, ang sabi po sa akin ng doktor, kailangan ko nang maoperahan dahil nga po, cancer na nga daw po. Yun po, siyempre po, pag sinabing cancer, iniisip po natin parang mamamatay na tayo. Yung pong nasa isip ko noon, akala ko po binibilang ng araw ko na yun nga po, sa bawat araw, iniisip ko po yun na ano kaya mangyayari sa akin. Pero sana makita ko po yung pamilya ko bago ako kunin ng Panginoon. Pero ito nga po, sa kabila po ng lahat, nalagpasan ko po yon. At doon ko nga po nadama na mahal pala ako ng Diyos. Kaya sa bawat araw po, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya. Tapos nga po, nasundan pa nga po yun ng stroke. Nung pong last year, bali 1 taon na po rin po yun, na-stroke nga po ako. Pero eto po, nakarecover na rin po at sa bawat araw nga po ay talaga pong nagagalak po ako kapag po ako ay nandirito dahil po talagang damandama ko po ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal niya sa akin sa bawat araw na nalagpasan ko po ang lahat ng pagsubok sa buhay ko na hindi nga po ganun-ganun lang yung mga sakit na umano sa aking katawan, dumapo sa aking katawan. Pero talaga pong papurit pa salamat sa ating Panginoon. Pangalawa nga po sa ating minamahal na Apong Kunching dahil nga po nung ako po ay nasa ibang bansa noon na may nagbigay po sa akin na number ni Apo. Sabi nga po, kung ako'y nagugulimahanan, tawagan ko lang daw po si Apo. Yun nga po, tinetext ko po, kaya po tinatawagan. Kaya lalo po ako nagtibay kapag nakakausap ko po si Apo Kunching. Kaya sa bawat araw, anin ko na lang po talaga makatalima sa panawagan ng ating Panginoon dahil daman-dama ko po ang pag-ibig niya sa aking buhay. At sa aking pong mga pamilya, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po na nagmahal sa akin at dumalangin sa akin. Maraming salamat po at sa kapatiran Divine Mercy po. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Isang patunay pa rin po sa inyo na mahal po kayo ng Panginoon at iniibig niya po kayong totoo sapagkat nanalig kayo, nanampalataya at tuwirang nabuksan sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po para po magbigay ng awitin sa ating Panginoon, tinatawagan ko po si kapatid na bunso. Palakpakan po natin siya. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pag-ibig. Napakadakila po ng Diyos. Amen? Kaya ganun din po ang pag-ibig niya sa atin. Dakila po. Amen po ba? Tunay nga pong siya ay wagas kung magmahal sa ating lahat. Amen po ba? Naantok po ba kayo? Medyo nakakaantok po ang panahon. Ano po? Ako din po doon eh. Medyo inaantok po. Ano po? Bakit nga po ba ganun? Pag mainit eh, parang nakakaantok. Amen po ba? Pag-ibig. Konting pagbabahagi lang po.
ano po, kung paano po tinura ng aking nanay, ano po, aking mother shepherd po, na kapag nagagalit sa kabiyak ng puso, ay walang pag-ibig. Amen po ba? Halos hindi magkadikit, magkaano man po. Amen po ba? Nawawala ang pag-ibig kasi nayayamot. Amen po. Subalit, ngayon po, nakapagninilay na. Hindi na nagluluwat, hindi na nagtatagal. Hambing sa tinuran po niya na nagluluwat. Ngayon, hindi na po kasino. Hindi na masyado. Sapagkat nakapagninilay na tayo. Ay, masama nga po pala yun. Bilang pagkatao nga po pala yun. Amen po ba? Kaya po, naramdaman ko po ang pag-ibig niya, ang pagkilos niya. Ngayon po, kung paano nga po yung nakapagninilay ka na at saka yung mga nakaraang mga pagdalisay, lalo tigit dun sa aking anak na batid ko po na mahal ako ng Panginoon, kaya po niya muli po pinagaling. Kaya po, para po sa kanya. At damdamin po ninyo ang awitin ito sapagkat tunay nga pong nakapaloob dito na tunay nga pong dalisay at wagas ang ating ng pag-ibig o ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Para po sa inyo at syempre sa ating Panginoon. Sa Diyos, buhat ang pag-ibig, banal at handang magtiis sa kung mayroong ligalig, sana sa Kanya'y lumapit, tumawag ka at ika'y bubuksan. Humingi ka at ika'y bibigyan. Tayo'y laging dumalangin upang grasya niya'y kaunti. At nubay niya ay ating hiligin. Ngayon, magpahanggang lipin. Tayo'y laging tumalangin upang grasya niya'y kaunti. Patnubay niya ay ating hiligin. Ngayon, magpahanggang lipin. Ngayon, magpahanggang lipin. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.
rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Mahal kita, Panginoon ko. Purihin ka sa awitin ko. O aking Diyos, sana'y matanggap ang wakas na pag-ibig mo sa'kin. Mahal kita, Panginoon ko. Purihin ka sa awitin ko. O dakilang Diyos, sana'y matanggap ng mga anak mo, pag-ibig mo. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Purihin at dakilain ka, Ama. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, tatawagin ko naman po ang aming Mother of the House. Palakpakan po natin siya. Salamat po, Ama. Muli ang pagkakataong ito ay pinahintulot mo upang magbahagi at maghayag na iyong kagandahang loob at kabutihan sa bawat araw na sa amin ay iyong pinadarama, na ikaw ay Diyos na buhay, tunay na nagmamahal,
sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang maramdaman namin ganap at lubos ang wagas mong pag-ibig na sa amin ay iniaalay. Nawa po, Ama, ang mga anak mong tinawagan mo sa araw na ito ay ganap kang madama upang doon ay masambit din nila. Mahal kita, Ama. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Melissa na habang nagluluto ako sa taas, sabi ko, Ama, bawat araw, kapag ang temang yan ay araw-araw na isang bit sa dakong ito, hindi mo pagsasawaan. Amen po ba yun? Napakaraming mukha ng pag-ibig. Marami. Ang pag-ibig ng tao, may hangganan, may sukatan. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Wagas at tapat, kanino man. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ang pagdidilay po niya ay, paano mo nadama ang pag-ibig ng Diyos? Dadagdagan ko, anak, ng pagninilay. Paano ko naman ibabalik ang pag-ibig ko sa Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw, tayong lahat iniibig ng Diyos. Subalit, ilan po kaya ang nagbabalik ng pag-ibig na yun sa Diyos? Amen po ba yun? Maaaring sambitin nyo, paano naman kapatid na Marisa, wala namang Diyos na bababa? Tama po, wala. Subalit, kapag sa tuwi na ikay nakakonekta, ang wifi mo ay malapit sa Diyos. Ang signal mo ay sa tabi lamang. Yung pag-ibig na yan, hindi mawawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito po yung nasambit ko? Sapagkat habang nagbabahagi at umaawit ang mga kapatid ko, pinagmamasdan ko po si kapatid na Melissa. At alam ko po na ang kapahayagan ko pong ito ay magkakaroon po ng pagninilay sa inyong lahat. Na habang nagpapahayag ang kapatid ko, na si kapatid na Melissa bilang facilitator, ito po yung ikinikintal sa aking kaisipan. Anak, ang pag-ibig ay walang pinagkaiba na kung anong tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag nagtanim ka ng totoong pag-ibig, aani ka ng totoong pag-ibig. Amen? Subalit paano ito mahihimay? Maaaring hindi ito mahimay sapagkat minsan ang basihan ng tao is material. Yung nakikita at nahahawakan ng kanyang kamay. Mahal ako niya, kaya niya ako binigyan ng ganito. Mahal niya ako, kaya ito ang binigay niya sa akin. Alam niyo po mga kapatid, marami dyan ang nasisilaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Suriin niyo po. Suriin niyo po. Sapagkat, ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos, walang hinihintay na kapalit. At walang quantity kung ilan at magkano. Minsan, maaari mong masabi na wala ring quality. Sapagkat mahirap at mayaman, mangmang at marunong, palaboy at hindi, mahal ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Nabibigyan lang po ng quality sa tao kapag tao ang sumuri. Amen? Bakit? Naku, ito lang yung ibibigay ko sa Kanya. Kasi yun lang yung binigay niya sa akin eh. Mahal mo ba ang kapwa mo? Samantalang ang binigay sa iyo ng Diyos, sobra-sobra. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito nasasambit? Sapagkat ang pag-ibig ng ating Panginoon walang reserve. Anak ka man, magulang ka, kaibigan ka, kapwa-tao, kapantay lang, hindi ka mahihirapan. Buhay po ba? Sapagkat, kaya po hindi nakakatalima ang karamihan sa totoong pag-ibig, sapagkat may reserve. Hindi ko ito maibibigay sa kanya, hindi ko naman siya kaano-ano eh. Hindi ko ito mapapadama sa kanya, hindi ko naman siya kilala eh. Tama po ba? Yan po yung salitang tao, damdaming tao. Subalit kapag ang Diyos na naghari, wala yung salitang yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Maghimay po kayo. Kaya wag po kayo masasaktan kung dumarating po yung punto na hindi man sa'yo ginawa, subalit ginawa sa pamilya mo, sa kabuuan ng pamilya mo, ginawa sa'yo, maghimay ka. Mag-flashback ka. Bakit kaya hindi siya binigyan? Ginawa ko kaya yun sa unang buhay ko? Ibabalik. Mahihimay parang ang kaganapan po sa buhay natin dito sa mundo, parang nakasalamin po yan eh. Kapag pinindot mo, makikita yan parang computer. Nakahimay po yan. Anak, kaya ako pinahintulot na maganap yon.
sa kaanak mo, sapagkat ganyan ka rin nung eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa totoo lang po, iba po kasi yung pag-ibig ng Diyos eh. Ganito po kasi sa tao. Sa unang buhay, maaaring sabihin mo na, ako po nararamdaman ko. Halimbawa ang pamilya ko. Subalit hindi sila tumutupad sa Diyos. Sayang lang yung ibibigay mo mula sa Diyos. Amen po ba yun? So ibigay mo na lang doon sa tumutupad sa Diyos, hindi sayang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi naghahasik. Amen. Hindi po ha? Alam ko, hindi ko po. Dito po kasi kayo mag-aani eh. Doon sa totoong pag-ibig na mula sa Diyos. Kapag nagbigay ka ng totoong pag-ibig sa Diyos at ginawa mo rin sa kapwa mo, hindi mo kaano-ano mamahalin ka. At yung hindi mo kaano-ano na yon, higit pang magagawa sa'yo kaysa sa mga kapatid mo sa laman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit? Sapagkat ang Diyos ang naghari sa kanila. Amen? Ganyan din po ang ating Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na, alam niyo po, kung lahat na naglilingkod ay babasihan ng tao, doon sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng material, at kung lahat ay totoo, lahat kami mayaman na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit hindi. Hindi yun eh. Ayaw ng Ama ng kasanlibutan. Kundi, kaya nagaganap po ang tumupad, magmahal, sa kabila ng kawalan, dahil ang Diyos ang gumagawa nun sa puso ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kagaya po ng tinutupad ng ating mahal na Apo Kunching. Demanding ang tao. Amen? Huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Sapagkat ito po yung idinaratal. Ito pong nagaganap na bawat kapahayagan at kaganapan ay karanasan na nagaganap sa amin na kailangan namin ihayag upang matutunan din po ng aming kapwa. At hindi po ito haka-haka. Hindi kami maaaring magturo sa inyo, kundi ang inihahayag po namin ay katotohanan na nagaganap sapagkat ito nga po yung nagaganap. Alam niyo po, talaga napakabuti ng Diyos, ano po? May tanong po si kapatid na Pearl sa akin kagabi. Bago po kasi kami matulog, magpadalangin, bago manalangin ng 12, naghihintay po, para po kami nagdi-vigil. Nagkaroon po siya ng tanong, kapatid na Pearl, ibabahagi ko po, sapagkat ito po'y angkop. Kapag ang binasihan po ng tao sa pag-ibig ng Diyos ay yung nagaganap sa kanya na siya'y may sakit, siya'y nawawalan, siya'y nahihirapan, hindi nyo makikita ang totoong pag-ibig ng Diyos kapag ito ang binasihan nyo. Ano po ang maiipon sa inyo? Katanungan na walang katapusan, kung hindi naman puot. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ka ganyan? Lahat naman ginagawa ko. Tapos ito pa yung natadanas ko. Ganyan din ang tao. Amen po ba yun? Subalit, alam niyo po ba? Nagtanong po siya. Maaari po ba ako magtanong, Mother? Sabi niya. Sige. Sabi niya, bakit po kaya pinahihintulot ng Ama na ang mga tapat na lingkod niya ay hinahayaan lang niya magkasakit, minsan ay nahihirapan, minsan ay ganito. Alam niyo po, alam sa isagot sa kanya, mapalad ka, mahal ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi mo yan daranasin, hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Tingnan mo nga, sa kabila na yung nararamdaman, hanggang ngayon buhay ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Di ba mahal ka ng Diyos? Amen? Sapagkat kung ang ating Diyos ay hindi totoo mapagmahal at walang tunay na pag-ibig, sa mga nangyaganap sa iyo ng iyong kawalan, sa iyong karamdaman, sa iyong lahat-lahat bilang tao ka, patay ka na. Hindi ka na makakalaban. Amen? Subalit salamat sa Ama. Dahil nag-uumapo ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao sa mundo, kaya may inugnay po siya. Ang Espiritu Santo na tutupad sa bawat katawan ng sinuman upang ang pag-ibig ng Diyos mailapat sa puso ng nilalang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Masarap po yan pag-usapan. Bakit? Sabi ko nga po sa inyo, produkto po kami ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Produkto po kami ng pag-ibig ng Diyos. Maaaring sabihin nyo na, paanong produkto? Samantalang araw-araw. Yun nga po araw-araw nandito po kami, kaya nararamdaman po namin ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat alam po namin bilang tao kung ano lang yung kaya namin. Alam namin bilang tao kung ano yung limitasyon namin.
Alam namin bilang tao kung ano yung wala namin. Amen? Subalit dahil may Diyos, lahat ng yan, bilang tao, napupunuan ng Espiritu upang lahat ng wala ay magkaroon ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, walang kahirap-hirap. Kaya inaamuki ko po kayo, paglingkuran niyo po ang Diyos ng totoo, hindi kayo mahihirapan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, ang sabi nga, nahihirapan lang sa salita. Nahihirapan yung mga tumitingin. Sapagkat wala nakikita. Subalit ikaw na nakadarama sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo yan mararamdaman. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, masundan niyo po ito upang makagaan sa mga nararamdaman ninyo. Kayo po may mga karamdaman, kayo po may mga pinapasan, lahat ng dinaranas ninyo, dinaranas din po namin. Bilang mga lingkod, lahat po yan dinaranas din po namin. Subalit, salamat sa Ama. Ang kaibahan lang, kapag totoong iniibig ka niya at umiibig ka sa Kanya, kayo na. Wow, di ba? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kadali, mga kapatid. Kaya sa bawat araw, kailangan mo rin puhunanan. Hindi ka mahumumuhunan ng pera. Gawin mo muna na ipakita sa Kanya kung gaano mo siya kamahal. At ilalapat niya ang katapatan niya kung gaano ka rin niya kamahal. Oo, maaaring, mahal ako ng Diyos, araw-araw may buhay ako. Tama po. Subalit habang hinihimay mo, palalim ka ng palalim doon sa pag-ibig ng Diyos, higit mo rang mararamdaman kung gaano kalawak ang kaya niyang gawin at magagawa sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, yung nagaganap sa kasalukuyan. Bilang isang lingkod sa dakong ito, nag-uumapaw ba ang pag-ibig sa akin ng Diyos? Amen? Andyan po yung mga kamag-anak ko. Ayan po, sila kapatid na Marie, sila kapatid na Pearl. Totoo po yun. Kailangan ko mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat, advance po yung takbo ng aking isip at ng aking puso, damdamin. Hindi ko tinitingnan kung ano yung nagaganap ngayon. Ang minimithi ko, kung ano yung ipatutupad ng Ama bukas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat yung ngayon, eto lang, simple lang. Pero yung bukas hindi mo alam. Yun po yung sa tuwin ay dinadama ko sa puso ko na alam na yun ng Diyos. Kaya, kailangan ko siyang ibigin. Amen? Kailangan ko siyang ibigin ng buong buo. Upang ang bukas na hindi ko alam na po niya kung anong magaganap sa bukas. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan ng dakong ito, may isang taong ginamit, ang ating mahal na Apo Kunching, na tunay na hiwaga ng Diyos. Tunay na pag-ibig ng Diyos. Kung paano po niyang inugnay. Yan po ay isang, masasabi ko po sa inyo na patunay ng Diyos na tayong lahat ay mahal niya. Amen? Dahil sa ginamit, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nalapit po tayo sa Diyos. Upang ang Espiritu na ito, natatanggapin nating lahat at pagtitiwalaan nating lahat, ay maibigay ng Diyos at maibuhos yung totoong pagmamahal niya sapagkat hindi masasayang. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kung ang pag-ibig ng Diyos ay tatanggapin mo lang bilang taong-tao ka, wala kang gagawin kundi humingi araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po. Totoo po yun. Yun ang gagawin mo. Dahil makapangyarihan siya, lahat hawak niya. Subalit kung ikaw bilang tao lang nahihingi sa Kanya dahil iniibig ka niya, pahingin yan, pahingin yan, pahingin yan, ibigay mo yan, ibigay mo yan. Hindi mo na aalamin. Ang Diyos ba? Anong kailangan niya para ibalik ko naman ang pag-ibig ko sa Kanya? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, medyo malalim po ito, subalit lingapin po natin, suriin po natin. Walang makahatol kung hanggang kailan at ano magaganap. Bawat isa sa atin wala. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, kapag ito ang nanahan sa puso ng sinuman, mangingibabaw. Amen? Kaibigan, kapatid, kamag-anak, magulang, pantay lang. Ngayon, kung hindi mo natanggap at matatanggap yung pag-ibig na mula sa Diyos na ibibigay ng kapwa mo, magsuri ka rin sa sarili mo. Bakit? Bakit hindi ako mabigyan ng pag-ibig na ganito, ng taong yun? Bakit? Magsuri po kayo. At doon masasagot nyo po, bakit? Hihimayin nyo po. Ibabalik po yan ng Ama upang doon sa nagaganap na yon,
magkakaroon po kayo ng pagninilay at aral, kailangan ko itong gawin. Dahil hindi ko ito nagagawa, kaya may naganap na yon. Amen po ba yon? Sige po, gawin niyo po at hindi po kayo masasaktan. Amen? Kaya bawat araw, ito po yung iwanan ko po sa inyo, sa dakong ito, ang kalaliman ng pag-ibig ng Diyos ay hindi na hinuhukay. Kundi, ito'y tinatanggap na ibinababa mula sa Espiritu at sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching sa bawat araw, inilalayo niya. Sumainyo ang kapayapaan, mag-ibigan kayo. Yun lang po yung salita na yon. At yung sinasambit niyang kataga, mahal na mahal ko kayo, kapag ito po ang nanahan sa puso nyo, nakapaloob na ang lahat ng kailangan nyo. Kapag ito pinanghawakan nyo, napakatibay ng sandata upang wag malugmok ang buhay nyo. At kapag ito, sa tuwin na ang laman ng isip at puso nyo, yung katagang mahal na mahal ko kayo, hindi taong sumambit sa inyo, kundi ang Diyos na totoo na magagawa ang lahat para sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po maramdaman niyo po yung nararamdaman ko po. Salamat po, mahal na Apo. Sabi ko kay kapatid na Pearl, nang dumulog po kami kagabi, ipinahiwatig po na, purihin na nga, masabi niya, hindi ko na record. Ano yun? Ano yung binahagi? Buhay ang Diyos. Madaling araw, tinext ako ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po ba kung ano po ang binahagi niya? Yung binahagi na hindi na record upang patutuhanan muli ng Ama. Nakatabi lamang namin siya. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po mahal na Apo sa bawat pahayag at sa paggamit po sa inyo ng ating Panginoon. Nawa po tayong lahat ay makinabang. Huwag nating sayangin sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang kamatayan kailanpaman. Muli, magandang umaga po sa tanghali ito. Maraming salamat po, Mami. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi.